Naapektado ng asupre at ashfall ang ilang lugar sa Albay dahil sa pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Kagabi, nagliwanag ang kalangitan dahil sa crater glow o banaag sa bunganga ng bulkan. Kasabay niyan ang pag-agos ng pyroclastic density current o usod. Sa datos ng PHIVOLCS, nagkaroon ng 100 PDC events na nakalipas na magdamag sa Mayon. Kaya kitang-kita ang pag-agos pababa ng pinaghalong volcanic gas, mainit na abo at mga tunaw na bato mula sa crater ng bulkan. Nagbuga rin ng plume o usok ang Mayon na umabot ng 1 kilometro ang taas. Dahil sa aktibidad ng bulkan, nagkaroon ng manipis na ashfall sa mga bayan ng Asinilag, Bakakay, Kamalig, Daraga, Legazpi City at Ligao City sa Albay kanina. Nakaalerto naman ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa patuloy na pag-aalboroto ng Mayon Volcano na kasalukuyang nasa Alert Level 3. Kaugnay po nito, nananawagan ng ahensya sa mga residenteng nasa danger zone na sumunod agad sa evacuation orders. Kaugnay po niyan, makakausap natin si DSWD Secretary Rex Gatchalian. Magandang tanghali po sa inyo, Secretary. Thanks for joining me. Angela, magandang tanghali. Happy New Year at maraming salamat for having me. Magandang tanghali sa lahat ng nanonood at nakikinig sa inyong programa. Yes, Sec. Personal po kayong bumisita sa Albay kahapon at sa gitna po yan ng pag-aalboroto ng Mayon Volcano. Kumusta po ang sitwasyon doon, Sec? Tama yun, Angela, kasi naatasan tayo ng ating mahal na Pangulo, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magtungo doon para una, kausapin natin ang ating mga local government officials. Alam naman natin ang disaster response ang nangunguna dyan. Ang probinsya, lalawigan, ang mga munisipyo. Pero syempre alam natin na limited rin ang kanilang kapasidad at mas malaki yung kapasidad ng national government. So kaya ako nagtungo doon para makapagplano na maayos habang may panahon pa tayo. Kasi natin alert level 3 ngayon, 1,000 pamilya pa lang ang lumilikas dahil yun yung nasa 6 kilometer ng danger zone. Pero ang bilis kasi last week, imagine nyo alert level 2 ngayon, alert level 3. So nag-meeting na kami ng mga local officials doon para in anticipation kung mag-alert level 4 to. Kasi kung mag-alert level 4 to, lalawak yung danger zone to 7 to 8 kilometers, aakyat ang bilang ng affected families to 14,000. Marami-rami yun. So ang ginawa namin, gumawa na tayo ng plano kung saan inassure ko sila sa ngalan ng ating Pangulo na ang pamalang nasyonal, ang DSWD in particular, nakahanda na ang mga family food packs. Sa katunayan, ngayon nga, meron na tayong 150,000 na food packs doon bago pa nag-alboroto si Mayon. At patuloy yan na dadami hanggang sa 250,000 food packs by next week. Ang naging sistema namin ng provincial government at ang mga LGU, every 15 days, DSWD ang magsasagot sa pagkain. And then another 15 days in local government naman, then kami ulit after 15 days. Para kahit na tumagal pa to, kasi noong 2023, tumagal ng 6 na buwan to, ay masusustain natin. Hindi yung sa unang bugso meron, then sa gitna mawawala. We came up with a sustaining plan para kung mag-escalate to at dumami pa ang magiging affected, ready tayo. Angela, bukod sa pagkain, ang napag-usapan din namin kahapon yung cash for work. Kasi alam naman natin na mga magsasaka to at apektado ang kanilang hanap buhay kahit na 1,000 na pa lang ang affected. That's still 1,000 head of households na nawalan ng hanap buhay. So magka-cash for work tayo kung saan tutulong sila sa disaster response pero makakatanggap naman sila ng minimum wage para napapalitan natin yung livelihood nila na nawawala. Secretary, kasi there are reports po that are saying na meron pong mga ibang evacuation center na super sikip na. I was wondering kung you were able to see this situation as well nung kayo po ay bumisita. Angela, kasi you have to remember, ang disaster response, like I said, is led by the local government units. At sila nagpapatakbo ng evacuation centers, tayo support tayo. Meron, umikot kami sa 4 na evacuation center kahapon at hindi yun ang nakita ko. Maayos ang kanilang pagpapatakbo at maaari nung unang araw siguro, nung sabay-sabay na dumating as expected. Pero kahapon na-normalize na nila. Sa katunayan nga, sabi ko nga yung mga taga-Albay, sanay na sanay sa gagawin, pati yung mga local government nila. Kasi living beside Mayon, talagang nangyayari to. So yung plano nila, napaka-systematic. Pumunta pa nga ako kahapon sa 2 evacuation centers kasama ni Congresswoman Lagman at ni Governor Rosal. Yung kanila hindi na school, permanent evacuation center na. Kung saan may toilet, may kitchen,
may gender-sensitive rooms, may lactating rooms, may child-friendly rooms. So yung at least yung mga nakita kong evacuation center kahapon, and I believe this is happening across the province, maayos naman. Sa katunayan, napaka-hands-on ni Governor Rosal at ng mga kongresista doon, ni Congressman Caloy, Congressman Lagman, Congressman Salceda, at ng mga mayor. Talaga nakatutok sila. And kabisadong-kabisado nila eh. Over the years na nangyayari to, they learn from their experience, kaya napaka-organized ng kanilang effort. Kami talaga, ang role nga namin is to provide technical assistance and at the same time augment and support their logistical requirements. Pero yung day-to-day, they seem to have it under control. Yes. Well, it's good to know ganun po yung sitwasyon po natin doon sa Albay, Secretary. Andiyan baka yung napaulat nung unang araw, siyempre Baka sabay-sabay na hinahakot ng 1,000. Pagbaba mo talaga doon, iaayusin pa yon. Pero yesterday sa 4 at least, just to be clear about it, I went to 4 evacuation centers. Maayos sila. And in fact, pag alis ko si Governor Rosal, nag-ikot pa ulit kasi he's making sure nga na hindi overcrowded yung mga evac centers. Well, I've been talking to Governor Rosal din po for updates at kanina nabanggit nga po na may mga plano po, long-term plans po para po sa mga kababayan natin sa Albay regarding po yung proper permanent resettlement sa kanila. I was wondering kung meron pong maitutulong ang DSWD in transition po para po sa mga kababayan natin na nag-aantay po ng kanilang resettlement Angela, mula po sa actually, mga danger zones. Yes po. Actually, nasa DSUD na yan. Wala na sa amin yung housing component. Pero alam ko kahapon, pag-ikot ko, nakasalubong ko na yung mga NHA personnel ni Secretary Aliling, nag-i-inventory sila. Kasi nga, from my understanding, baka kailan si Secretary Aliling ang makausap nyo, ready daw yung lupa na ng mga LGU. Yes. So I think NHA is mobilizing naman to build the long-term solution para yung 1,000 na nandun sa 6 kilometer, hindi na natin problemahin. Ay, Secretary, meron daw pong panawagan ng DSWD for volunteers para po makatulong sa kami repacking? naman, kahit na automated yung repacking center natin sa Pasay, automated yon. Nagbukas pa kami ng panibagong mga linya na manual para marami tayong nare-repack para at least from 18,000 a day na family food packs, we can do 25,000. So ang address ng aming repacking center ay nasa Facebook account ng DSWD, pati yung sketch. Kung gusto nyo, may libre kayong oras, what a good way to start the year. Oras lang ang hinihingi namin. Tulungan nyo kami mag-repack. Kasi yung machinery natin nasa isang warehouse yun, pero nagbukas kami ng mga bagong repacking lines na manual para marami lang kami. Kasi sabi ko nga, hindi naman tayo naghahanda pag may sakuna na. Every day, nagsa-stockpile tayo. So gusto namin, at the start of the year, mapalobo natin yung stockpile. Right now, we're at 2.5 million family food packs across the country. Ang goal natin dyan, ang goal namin, self-imposed goal, by February, dapat nasa 4 million na yan nationwide. Okay, that's good to know po, Sec. And of course, aside po sa mga makakain ng ating mga kababayan sa mga evacuation center, we're also monitoring yung kanilang health. Was wondering kung meron din po kayong maibibigay na tulong pagdating naman po sa medical or sa DOH na po ang inyong coordination. Angela, konti na lang magiging super agency na ako sa mga tanong mo. Housing, health, but yeah, I'm sure si Secretary Herbosa can speak for the DOH. But one thing I can tell you, kung nakasalubong ko yung mga NHA personnel kahapon ni Secretary Aliling, nakita ko rin yung mga health personnel ng DOH nag-iikot sa mga evacuation center, dala-dala yung mga supplies. I believe part ng supplies are masks, face masks. Parang natanaw ko kasi alam naman natin na itong mga emissions can be hazardous to the victim's health. So, nandun na sila. Personally, natanaw ko, nakita ko, and I can tell you that the whole of government, not just DSWD, I may not speak for DSUD or DOH or DepEd, but I saw all their personnel in the thick of things. Kahit na tanungin niyo pa si Governor Rosal, alam ko nakakausap niya yung mga iba't ibang regional directors, pati na rin yung sa Office of the Civil Defense. Kasi nga, this is something that the President has instructed all of us na hindi kaya ng isang departamento kundi whole of government ang approach natin sa pagtulong sa mayon. Actually, nababanggit naman po niya yung yung full support all the time po ng DSWD. And of course, tanong na lang din po natin, Secretary, kung paano po natin na-prioritize per evacuation center pagbibigay po ng ayuda po para sa kanila. Lahat sila na nandun.
Angela, basta nandun ka sa talaan ng 1,000 families, everybody gets assistance. Oh, that's good. Walang pinipili, hindi walang uunahin, lahat sila meron. Sa katunayan, Angela, yung food packs natin, nabigay na natin yung first 15 days na sa mga local Yes. government unit na for their use. Kasi sabi ko nga, every 15 days ang relay natin. Okay, wala naman po tayong problema sa pagdala po ng mga family packs po natin from Manila Kasi nandun going na yung to goods natin Albay. bago pa nag-alboruto si Mayon, nandun na tayo. Kasi ang instruction ng ating Pangulo, make sure na pre-positioned na. So, we had 155 or 150,000 family food packs even before Mayon's unrest. Another 100,000 en route should be there by Wednesday. Well, it's good to know po na talagang handang-handa po ang DSWD po para po tumulong sa ating mga kababayan sa Albay. With that, maraming salamat po sa inyong update sa amin, Secretary. Patuloy po kaming makikipag-ugnayan sa inyo regarding this. DSWD Secretary Rex Gatchalian.